Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang 2015 American thriller film na pinamagatang No Escape, kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa bahay ng Prime Minister kung saan may mga dumating na bisita sa kanyang mansyon at makikita na rin na todo ang pagbabantay ng isang guard upang masigurong walang lason ang ihahatid na pagkain sa Prime Minister. At kung saan pinag-uusapan ng Prime Minister at ng isang negosyante Amerikano ang pagtatayo ng isang kumpanya at malinis na tubig sa kanilang bansa, kaya naman ang negosyante at ang Prime Minister ay nagkasundo. At nang matapos na ang kanilang usapan ay ipinahatid ito sa kanyang personal guard palabas. Ngunit ilang saglit lang ay nakarinig ang guard ng ilang mga putok galing sa silid ng Prime Minister. Kaya naman dali-daling pinuntahan ng guard ang silid ng minister, ngunit ito ay nakalock, kaya naman pumunta ito sa bandang likuran upang makapasok sa silid. Ngunit laking gulat niya na makita ang wala ng buhay na Prime Minister, at nang makita niya na wala na rin siyang takas sa mga rebelde ay kinitil na niya rin ang kanyang buhay. Ilang oras ang nakalipas, si Jack at ang kanyang buong pamilya ay nakasakay sa eroplano upang pumunta sa Southeast Asia upang magtayo ng kanilang negosyo. At dito nakilala rin nila ang isa ring Amerikano na si Hammond upang pumunta rin sa bansang pupuntahan ng pamilya. At nang nakarating na sila sa bansa ay nagtaka si Jack dahil walang signal ang kanyang cellphone, at makikita rin na madami ang nag-aalok ng taxi sa mga dayuhang ngayon palang nakarating sa bansa. Ngunit binalaan naman sila ni Hammond na wag basta't basta silang sumakay sa mga yun dahil karamihan sa kanila ay scammer. Kaya naman inalok ni Hammond ang pamilya na sumakay na lang sa cab na susundo sa kanya, at sinabi nito na 11 beses na siyang nakarating sa bansa, kaya alam na niya ang mga ugali sa karamihan sa mga taxi driver. At nang dumating na ang susundo kay Hammond ay laking tuwa nito na makita ulit ang driver at nakapangalan na Kenny Rogers cab, kaya naman pinakilala ni Hammond ang driver sa pamilya. Kaya naman nang may hatid na ang pamilya sa tutuluyang hotel ay nakita ni Jack ang tarpaulin na nakalagay na welcome para sa kanya. Kung saan isa pala siya sa mga kasusyo na magtatayo ng kumpanya sa bansa. Ngunit pagdating nila sa kanilang kwarto ay nagtaka ang mga anak ni Jack dahil hindi umiilaw ang mga silid nito. Kaya naman inuto na lang ni Jack ang mga bata na maganda ang hotel na kanilang tinutuluyan at puno ito ng surpresa. Kaya naman sinabi ng mga bata kay Jack na gusto nilang maligo sa pool, ngunit hindi pumayag si Jack, sa halip ay manood na lang sila ng TV, ngunit pagbukas nito ay wala rin itong signal. Itatawag niya sana ito sa maintenance ng hotel, ngunit miski ang telepono ay hindi gumagana. Kaya naman napareklamo ito sa hotel, at miski ang dalang rice cooker ng kanyang asawa ay hindi rin gumagana. Kaya naman bumaba si Jack papunta sa lobby at tinanong sa front desk kung bakit hindi gumagana ang kanilang mga ilaw at wala ring internet. Hanggang sa makita niya si Hammond na kumakanta at sumasayaw sa stage. Kaya naman lumapit ito at nakiinom ito kay Hammond, at tinanong ni Jack si Hammond kung ano ang pakay niya sa bansa at tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya, ngunit sinagot lang siya ni Hammond na wala na siyang pamilya at sabay nagpaalam na umalis. At pagsapit ng gabi ay nagising na lang si Jack dahil sa narinig niyang pagsabog sa di kalayuan. Kaya pagkaumagahan ay nagtanong siya sa front desk kung mayroon na bang tawag para sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na wala pang dumadating na tawag para kay Jack. Kaya naman humingi na lang ng newspaper si Jack, ngunit sinabihan siya nito na wala pang newspaper na dumadating sa kanilang hotel. Kaya naman napagdesisyonan na lang ni Jack na pumunta sa palengke upang bumili ng newspaper, ngunit laking gulat niya na mapagitnaan siya ng mga taong bayan at mga sundalo ng bansa, at nang nakita ni Jack na masyado ng brutal ang mga ito ay tumakbo siya pabalik sa hotel. Ngunit nang makarating siya sa labas na tinuluyang hotel ay nakita niya ang nagkukumpulang mga rebelde kung saang may bihag itong isang Amerikano at ito ay binaril sa ulo. Kaya naman nang makita siya ng mga rebelde ay sabay itong tumakbo at umakyat dahil gusto rin siyang mahuli ng mga ito. Kaya naman upang hindi siya mahuli ng mga ito ay tinanggal niya ang isang nakadugtong na hagdan upang hindi makaakyat ang mga rebelde. Kaya naman binasag niya ang isang bintana sa hotel upang makapasok, ngunit laking gulat niya na madaming mga rebelde ang gusto makapasok sa hotel ng kanyang tinuluyan, ngunit sa kasamaang palad ay nakapasok na ang mga rebelde at pinagbabaril ang mga tao na nagtatrabaho sa hotel. Kaya naman pinuntahan na ni Jack ang kanyang pamilya upang balaan ang mga ito na tumakas, ngunit pagdating niya ay nakita niya na naghahanda ang kanyang asawa at anak upang maligo sa pool.
At ipinaliwanag nito sa asawa ang kaguluhan na nagaganap sa labas ng hotel, ngunit laking gulat ni Jack na wala sa kanilang kwarto ang kanyang panganay na si Lucy. Kaya naman tinanong ni Jack sa kanyang bunsong anak kung nasaan ang kanyang kapatid at sinabi nito na naunaan na itong naligo sa pool. Kaya naman sa labis na pag-aalala ni Jack ay pinuntahan niya ito sa pool upang iligtas. At nang pagkababa ni Jack ay nakita niya ang mga rebelde na sinisira ang pinto sa hotel upang makapasok ang mga ito, kaya naman lumihis ng daan si Jack. Habang isinasara ng maigi ang pinto ng kanilang kwarto ay nakarinig ang asawa ni Jack na mga nagsisigawan sa labas ng kanilang kwarto, kaya naman sumilip ito at laking gulat nito na makita niya ang mga rebelde na may hawak na mga itak at pinapatay ang mga kasamahan nitong foreigner. Kaya naman nang marinig na niya ang mga rebeldeng kumakatok sa kanilang kwarto ay hinarangan niya ito habang ito ay natatakot at umiiyak, hanggang sa marinig na lang niya na ang mga yapak papalayo sa kanila. Lumipat ang eksena kung saan nakita na ni Jack si Lucy, at dahil ito ay lumalangoy sa ilalim ng pool ay hindi nito marinig na tinatawag na siya ng kanyang ama. At sa kasamaang palad ay nakita si Jack ng mga rebelde, kaya naman hinarangan ni Jack ang pinto upang hindi ang mga ito makalabas, hanggang sa mabasag na lang pinto at nakalabas. Sa kabutihang palad, bago pa man nakalabas ang mga rebelde ay nakuha na ni Jack ang kanyang anak at sabay silang tumakbo hanggang sa muntik na silang abutan ng mga rebelde, at buti na lang ay tinulungan sila ni Hammond at sinabihan si Jack na pumunta sila sa rooftop. Kaya naman muling binalikan ni Jack ang kanyang pamilya sa kwarto at sinabihan ng asawa nito na kailangan na nilang makaalis sa lugar. Di man gusto ng asawa ni Jack na lumabas sa kwarto, ngunit sumang-ayon rin. At nang papalabas na ang pamilya ay nahulog ang laruan ng kanyang anak, ngunit nang babalikan sana ito ni Jack ay nakita niya ang mga rebelde na humahabol sa kanila. At tumakbo sila papunta sa rooftop at sinabi sa mga naroon na isa silang mga Amerikano, kaya naman sabay silang pinagbuksan. At dito nakita ni Jack na maraming foreigner ang nasa taas upang makatakas sa kaguluhan, at pilit ng mga ito na makahanap ng signal upang makahingi ng tulong. Kaya naman tumingin si Jack sa ibaba ng hotel at nakita nito ang maraming rebelde na sumisigaw ng kanilang lengguwahe. Hanggang may isang foreigner ang nakakaintindi at sinabi ito sa kanyang kababayan na walang mabibihag dahil lahat sila ay papatayin, at sinasabi pa ng mga ito na tubig para sa dugo. At dahil hindi nila ito maintindihan ay napatanong sila sa isang sugatan na lalaki kung saan hindi gusto ng mga rebelde na ang mga foreigner ang magko-control ng kanilang water company. Hanggang sa makarinig sila ng isang helicopter, kaya naman ang mga nasa rooftop ay labis na natuwa dahil sa pag-aakala nila na ito ay isang rescue, at nang napagtanto ni Jack na ito ay mga rebelde ay pinagbabaril sila ng mga rebelde at napayuko ang mga ito, at halos sa mga kasamahan nito na nasa rooftop ay namatay. At nakapagtago ang pamilya ni Jack sa isang sulok at makikita na sumabit ang buntot ng helicopter sa isang wire ng kuryente, kaya naman ito ay bumagsak at sumabog. Hanggang sa nakapasok na ng tuluyan ang mga rebelde at pinagbabaril ng mga ito ang mga tao na makita nila, kaya naman sa kagustuhang makatakas sa kamatayan ang pamilya ni Jack ay sinabihan niya ang asawa na kailangan nilang tumalon sa kabilang gusali. Ngunit di sumang-ayon ang asawa ni Jack dahil nakita nito na malaki ang pagitan ng kanilang tatalunan. Ngunit pinilit siya ni Jack na tumalon ito dahil kung sila ay makakatalon sa katabing gusali ay may pag-asa silang mabuhay. Ayaw man ni Annie ay wala itong magawa at tumalon ito sa kabilang gusali, at nang isusunod na niya ang bunsong anak ay inaliw niya muna ito at tinanong ng kung ano-ano at sabay hinagis at matagumpay ring nasalo ni Annie. At nang isusunod na nito si Lucy ay tumutol ito at nagtangkapang tumakbo, at dahil sa papalapit na ang mga rebelde ay pilit nitong inihagis ni Jack, ngunit sa kasamaang palad ay muntik silang mahulog dahil kumapit ito sa leeg ni Jack. Kaya naman dahil sa wala ng oras ay hinubad ni Jack ang sinturon nito at itinali kay Lucy at sabay inihagis. Kaya naman sumunod na ito at sa kabutihang palad ay nakaalis sila sa hotel at makikita na may isang lalaki na nagbabalak ring makatawid sa gusali, ngunit inabutan siya ng mga rebelde at binaril, at ipinakita nito kay Jack ang kanyang litrato na nakalagay sa hotel. Kaya naman bumaba sina Jack papunta sa isang silid at nakita nito ang mga rebelde na nakakalat sa bawat kalye, at ito ay may mga tangke rin. Kaya naman ang magawa na nilang makapasok nila Jack sa isang kwarta na marami ring nagtatago ay pinasabugan sila ng ilang beses. Kaya naman nakapagtago ang pamilya ni Jack sa isang butas at kumuha ito ng isang bangkay upang iharang sa kanila upang hindi sila makita ng mga rebelde. At dito nakita nila na pinagpapatay ng mga ito ang lahat ng nakaligtas sa pagsabog.
At nang makita nila ang mga rebelde na umaalis na sa gusali ay sinabihan ni Jack ang asawa na kailangan nila pumunta sa American Embassy upang makahingi sila ng tulong. Kaya naman naghanap sila ng mga tila na itatakip sa kanilang mga mukha hanggang sa makakita si Jack ng isang susi ng motor at dito nakita rin niya na pinaluhod ang mga bihag ng mga rebelde at sinagasaan ang mga ito. At habang abala ang mag-asawa na tinitingnan ang mapa papunta sa American Embassy ay nakita sila ng isang rebelde at tinawag nito ang kanilang kasamahan. Kaya naman pinigilan ito ni Jack at sinabihan nito na huwag itong maingay kaya naman sumang-ayon rin ang rebelde ngunit sumigaw ito uli kaya naman napilitan si Jack na patayin ito. Kaya naman pumunta si Jack sa parking area ng mga motor upang hanapin ang motor na nakita niyang susi hanggang sa makita siya ng isang rebelde at dahil sa nakatikip ang kanyang mukha ay hindi siya nito pinaghinalaan. Hanggang sa makita na niya motor at sabay isinakay nito ang kanyang pamilya at ginaya nila ang mga suot ng mga taga doon upang sila ay makatakas ngunit laking gulat naman nila nang makakasalubong nila ang mga rebelde at sinabihan ni Annie na iliko ang motor ngunit tumutol si Jack na kung sila ay liliko ay mahahalata sila. Kaya naman lakas loob nilang sinalubong ang mga rebelde at dahil sa sikip ng kanilang dinadaanan ay tumamba ang kanilang motor. At may isang rebelde na tumulong sa kanila at tintigan nito si Jack at ito ay nagpatay mali siya lamang. Hanggang sa makarating na nga ang buong pamilya sa embassy at laking gulat nito na hinarangan ito ng mga kawayan. Kaya naman sinabihan ni Jack ang asawa na magtago muna at siya muna ang unang papasok. At pagpasok niya ay nakita niya ang mga nagkalat na bangkay sa lugar at nakita rin niya ang mga rebelde na lumalabas sa embassy at nakita si Jack ng mga ito at pinasabog ang embassy. Kaya naman binalikan ni Jack ang kanyang pamilya at tumakas ang mga ito hanggang sa pumasok sila sa isang bahay at nakiusap sa isang matanda na huwag silang paalisin nito. Kaya naman naawa ang matanda ngunit dumating naman ang mga rebelde at hinahanap ang magpapamilya hanggang sa pinilit nitong pinaamin ang matanda. Hanggang sa makita ni Jack ang baril na nakasandal sa kahoy ngunit hindi niya ito nakuha. At nang malapit nang makita ng mga rebelde si Jack ay lumabas si Annie upang hindi makita si Jack hanggang sa nagawa nitong maagaw ang baril sa isang rebelde ngunit sa kasamaang palad ang baril ay walang bala. Kaya naman pinagtulungan si Jack ng mga ito at gusto ring pagsamantalahan si Annie ng leader ng mga rebelde hanggang sa dumating si Hammond upang iligtas ang mga ito. Kaya naman pinagbabaril ni Hammond ang mga rebelde kasama si Kenny Roger at sa kabutihang palad ay nakaligtas ang mga ito lalong-lalo na si Annie na gustong pagsamantalahan ng mga rebelde. Kaya naman dinala ni Hammond sina Jack sa isang apartment kung saan mga kaibigan ni Hammond ang mga nakatira doon. At nang umakyat sina Jack sa tower ay nandoon si Kenny Roger at naghahanda ng kanilang hapunan. Maya't maya ay sinabihan ni Hammond si Jack na kung makakatawid sila sa ilog na tinuro niya ay ligtas na sila dahil ang ilog na yun ang papunta sa Vietnamese border. At dito sinabi na rin ni Hammond na siya ay isang British CIA agent at naiintindihan ni Hammond ang pinaglalaban ng mga tao dahil kasalanan ng mga mayayamang bansa kung bakit marami ang nagre-rebelde sa bansa dahil pinautang ng malaking halaga ang kanilang bansa at nang hindi na mabayaran ng bansa ang utang ay unti-unti nang kinokontrol ng mga dayuhan ang mga kumpanya na dapat sila ang may control at pinaglalaban lang ng mga rebelde ang kanilang pamilya. Kaya naman nagpahinga muna ang magpapamilya dahil maya't maya ang aalis na naman sila upang tumawid sa ilog. Ngunit nagising ang dalawa nang may mga putok ng baril ang tumatama sa kanila kaya naman mabilis silang bumaba sa tower ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ng baril si Kenny Rogers at agad namatay. Kaya naman lumaban rin si Hammond sa mga rebelde ngunit tinamaan ito sa tiyan at nang makababa na ang pamilya ay nagtutumakbo ang mga ito habang si Hammond ay nahihirapan ng tumakbo dahil sa tama nito. Hanggang sa tumigil na lang ito at bumagsak sa gitna ng kalsada at nang babalikan ito ni Jack upang tulungan ay sinabihan nito si Jack na umalis na at tumawid na sa ilog dahil papalapit na ang mga rebelde. At nang may isang sasakyan na ng rebelde ang naghahabol sa kanila ay inasinta ni Hammond ang driver dahilan upang ito ay mamatay at bumangga kasama na si Hammond. At nang makarating na sila sa ilog ay napatigil si Jack at tila nawawalan na ng pag-asa dahil hindi na niya alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Hanggang sa makita nila ang mga rebelde na naghahanap sa kanila kaya naman pinatago niya ang kanyang pamilya at naghanap ito ng bangka upang masakyan nila. At nakita sila ng may-ari ng bangka upang makakuha ng bangka ay ibinayad niya ang kanyang mamahaling relo at sapatos upang pumayag ang may-ari.
Hanggang sa makita sila ng mga rebelde at pinagbubugbog si Jack at dahil naawa si Lucy sa kanyang ama ay lumabas ito upang tulungan ang ama. Ngunit ginawa lang bihag si Lucy ng mga ito at binigyan ito ng baril ng mga rebelde at pinilit na barilin ang sarili nitong ama. At dahil sa may nakatutok rin na baril sa ulo ng bata ay sinabihan ni Jack si Lucy na gawin na lang niya ang pinag-uutos ng mga rebelde hanggang sa hinato ni Annie ang ulo ng leader hanggang sa ito ay mamatay at nagawa ring maaga ni Jack ang baril ng rebelde at pinatay ang mga ito. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras ang buong pamilya at sumakay na sila sa bangka upang makatawid na sa ilog at naramdaman rin ni Jack ang kanyang tama ng baril sa dibdib. Hanggang sa nakita nila ang mga sundalo ng Vietnamese ngunit sila ay tinutukan ng mga ito ng baril habang nasa kabilang pangpang naman ang mga rebelde. Kaya naman nakiusap si Jack sa mga sundalo ng Vietnam na huwag magpapaputok dahil sila ay mga biktima. At nang makatawid na sila sa border ay binalaan ng mga sundalo ang mga rebelde na kung sila ay magpapaputok ay haantong ang dalawang bansa sa digmaan. At sa takot naman ng mga rebelde ay umatras na ang mga ito, at inilipat naman sina Jack at ang pamilya nito sa mas maayos na bangka upang dalhin ang buong pamilya sa hospital. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod pa natin na mga videos.